everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Therefore I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Hallelujah. Karong buntag gisgutan nato ng gisgutan sa pulong sa Ginoo. Gina-emphasize sa pulong sa Ginoo about conquering yourself. Pagbuntog sa atong kaugalingon. Now, also may pasabot nato ana, no? About that conquering of ourselves, kanang pagbuntog sa atong kaugalingon. Conquering ourselves in the Bible, nagapasabot kini sa pagpugong sa atong kaugalingon. Pagdisiplina sa atong unod, atong lawas o pagbantay sa atong panghunahuna. That is what conquering ourselves mean. Another, of course, kung mayon kita nga pagbuntog sa atong kaugalingon, dili kini may tungod sa pagsilot sa atong kaugalingon. Nga atong pasakitan atong kaugalingon. Apan kani mao ang gitawag natong pagtugyan sa tanan natong mga paggawi, pagkinabuhi or pagbati aron kini mapahaom nato ngadto sa kabubuton sa Ginoo. So it is focused on the controlling of ourselves. Mao ginang ginapasabot sa conquering ourselves. This is a hard thing to do that even Apostle Paul in the book of Romans, sa libro sa Roma, niingon si Apostol Pablo nga, ang butang nga gusto na akong buhaton, di na ako mabuhat. O ang akong dili gusto buhaton, maunahin na akong mabuhat. See? There is a conquering of self ang ginapasabot ni Apostle Paul. And I believe this is very important to take note na kinahanglan ang atong pagbuntog, pagpakig-away, musugod yun sa atong kaugalingon, usa pa ta maka-expect mga buntog nato ang ubang mga kaaway nato. The victory, the triumph, and the conquering must start from ourselves before we can conquer others' enemies that we are facing. Mao na siya ang kamatuoran. Mao na ang isgutan nato karong buntag, no? Conquering yourself first before you can conquer others. Pagbuntog una sa imong kaugalingon, usa pa ikaw makabuntog sa uban. So we are going to see some terms from the Bible. There are terms in the Bible that is being used about conquering yourself. Ug ato nang isgutan. In Proverbs 16 verse 32, he said, "He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who captures a city." The first term. Asa nato makita ang conquering yourself in the Bible? In the book of Proverbs, the term rules your spirit. Magdumala sa imong espiritu, magmando sa imong espiritu. That is a term used for the conquering of yourself. Kabalo ba mo ka, ingon pa sa, kung ato nang binisayon, ingon sa siya nga mahinay sa pagkasuko, mas maayo pa sa usa ka kusgan. Ug siya nga nagadumala sa iyang espiritu, ingon siya kaysa usa nga nakadaog sa usa ka syudad. Gilalimang ka na. So, what is rules? Unsa man ang pagmando sa atong espiritu? Ang pagmando nga ginapasabot ini mao nga usa kini ka
pugong sa atong kaugalingon, pagdumala sa atong pagbati, sa atong tanan nga ginapangandoy, o sa atong tanan nga gitinguha. Nagpasabot kini nga, mura siya kanang, when you say rule, kanang a termino ginagamit sa mga hari. Sa mga hari sa iyalang panggobyerno, o sa ilang paggamit sa ilang dominion. Kana bang ilang dominio? Ibabaw sa ilang mga gingharian. That is the word where the word rule is being used. Karon, ingon nga mga Kristohanon, ang Book of Proverbs naga-emphasize nga kinahanglan kita nga mga Kristohanon maantigo nga kita mo dumala, kabalo nga mumando sa atong espiritu nga ikaw mao'y hari, ibabaw of course sa imong kalag o sa imong espiritu o sa imong tibuok nga kaugalingon. So you need to rule your spirit, and when you rule your spirit, that means to say you are conquering yourself. Kaduha. There is a 1 Corinthians 9:27 said, "But I discipline my body." Sa ubang translation, sa King James Version, I think, ingon sa translation sa King James, "But I beat my body." Nga? Akong ginasumbag, akong lawas. "And make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified." Asa nato makita ng word nga conquering yourself? It is from that word, beating your body. Kanang pagbunog, ginabunog nako, ingon pa si Paul, ang akong lawas. Unsa man ang beating? The word beating in the Greek word, nagpasabot ka na sa usa ka hingpit o tinuyo nga pagdisiplina sa atong kaugalingon. Dili ingon nga literal nga pagpasakit. Kana bang literal nga pagsumbag, literal nga pagbunal, dili na But the word beating there emphasizes an intentional self-discipline. Kana bang naa jud kay intensyon nga magdisiplina sa imong kaugalingon. Ingon si Paul, "I discipline my body." You see? So, when you beat your body, when you discipline your body, you are conquering yourself. If you will see that. Now, usa kini ka terminolohiya manggod, usa ni nga pulo nga gigamit sa kanabang boxing, no? In boxing and some athletic arenas of the ancient world. Now, kung iliteral nato ni siya, pagsabot ang word nga beating, it means to beat black and blue. Mura ba kanabang sumbagon nimo ang tao diya siyang naong. Mo na siya pasabot. Gigamit ni Apostol Pablo kini ingon nga pasambingay or pahulagway sa iyang pagsulti may tungod sa pagdaog nato sa atong kaugalingon o pagbuntok sa kaugalingon. Aron ipasabot nato nga kinahanglan kita og mapadayunon nga pagdumala sa atong kaugalingon. Nga kinahanglan nga kita makaantigo nga magpugong sa atong kaugalingon gikan sa atong mga gipangandoy sa unod ug tanan natong pagbati ug ato kining ipasakop ngadto sa Ginoo uban kanato sa atong pagmando aron kining mga butanga kanang mga pangandoy nga di maayo, kanang pagbati nga dili maayo, pangunahuna nga dili maayo, dili maoy magakontrol kanato. Mao na siya ang word nga beating. It is a total disciplining ourselves aron kini dili makabuhat og dautan nga makapasuko sa Dios. Another term in Matthew 12:29, ingon siya, "Or how can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man? And then he will plunder his house." All right.
ang word nga conquering yourself gigamit in the book of Matthew about binding the strong man. Now, what is binding? Unsa man ang binding? The word binding in the Greek word means to tie, gapuson, hiktan. All right? Hiktan, gapuson, ihigot, or sa physical nga pagsabot, it is usa kini ka pagpugong sa imong o something o sa usa ka tao or sa lain or sa usa ka butang. Mao nang word nga binding. Unsa man ang strong man? Unsa man ang kusgan nga tao? It refers to Satan. Right? Naga-refer kini kang Satanas. Now, nganong gigamit man siya about binding the strong man? Because siya mao ang nagakontrolar o adunay katungod or kagahom ibabaw sa kalibutan. O nga iya kining giangkon nga siya mao itag-iya niini. Na usa kini ka figurative language nga gigamit sa Ginoo that when you see yourself, kung imong tan-awon imong kaugalingon, naay mga daghang controlling spirit sa atoa, ilabi na sa wa patanay mong Kristiyanon. There are many influence of the enemy inside us. O kana siya, pagka-Kristohanon nato, na ay tendency nga dadalagi hapon nato. And they are trying to control our lives. Mao na, nga every desire, everything that you do that is not pleasing in the sight of God, tanan nga dautan nga imong ginabuhat, kana siya adunay pagkontrol o batsa tawag nato nga stronghold sa imong kinabuhi. So when you conquer yourself, kung imong buntugon imong kaugalingon, you need to bind all those strongholds nga diin nagakontrolar sa imong kaugalingon nga mayo naganudnud kanimo sa pagbuhat og dautan. Mo na siya maigsoon. So, nay usa ka kanang sayings ni Gautama Buddha, ang founder sa Buddhism. Paminaw mo ingon siya, though a man conquer 1,000 men in battle, a greater and noblest warrior is he who has conquered himself. Bisay o nato. Ingon si Gautama Buddha, bisan pa man ang usa ka tawo daw nakabuntog ang mga linibuan o linibuan ka mga tao sa iyang pagpakig-away, ang pinakadako o pinakahalang doon nga maggugubat, maukat tong nakahimo sa pagbuntog sa iyang kaugalingon. Tama ba si Gautama Buddha, ana? I believe he was, of course, referring to that self-conquering na ginaisgutan nato karong buntag. Si Napoleon Bonaparte, naghiskot siya one time kang Alexander the Great. Nakadungwa ba ang mga ngalana? Alexander the Great was well known to be a conqueror. He was able to conquer many nations. Nakahimo siya sa iyang kaugalingong syudad, and he conquered many nations. He was, of course, the leader of the Greeks. O si Alexander the Great, nahimo siyang bantugan because he was a great conqueror. Mo bitaw nang gitawag siyang Alexander the Great. But Napoleon Bonaparte nag-comment one time about him. Ingon siya, Alexander the Great had conquered many nations, but he was not able to conquer himself. Ngunay conclusion ni Napoleon Bonaparte. Kabalo mo, makatawa ko sa history ani nga tao tungod kay purti niyang isuga, purti niyang mangtasa, pero ang nakapatay sa iya lamok pag yun. Yeah, that is really true. Naano sa history, gipaak siya og lamok, nagkasakit siya og malaria, ug he died. Yeah. So, mao na nga usahay ang tao kusgan sa iyang physical siguro nga
nga lawas, maayo kay sa makigubat. Pero in terms of conquering ourselves, dili siya makahimo. Alright. Wala siya nakahimo. Now, dangers of not conquering yourself. Unsa may mga kakuyaw if we cannot conquer ourselves as believers. Kung di nato mabuntog ka ng atong kaugalingon, unsa may mahimong kuyaw o kakuyaw ng atong madangatan. Proverbs 25 verse 28, he said, like a city that is broken into and without walls is a man who has no control over his spirit. Una, ang tao nga wala pagkadaog sa iyang kaugalingon, you are likened to a city without a wall. Di pa kasama ikaw sa usa ka syudad nga walay bungbong o walay paril, walay koral. Mao na siya ang figure of speech nga gigamit. Now, what is that city without a wall? Unsa man ang syudad nga walay koral? Nagasimbolo kini sa pagkahuyang o kakulang o depensa sa usa ka syudad. You are open. You have no defenses. Ingon nga syudad. Wala kay pagpanalipod, patok sa imong mga kaaway. Spiritually, kung ikaw tao, nga diin walay pagbuntog sa imong kaugalingon, ikaw walay depensa batok sa mga pagtintal. No, mo na siya ginapasabot ha. You lack boundaries. Kung ikaw walay pagpugong sa imong kaugalingon, di ka mantrigo nga mupugong sa imong kaugalingon, ikaw nawad-an sa abilidad sa pagkontrolar sa imong mga binuhatan, o nagapakita ikaw sa imong kaugalingon nga mahimo kang expose, gawas. Wala kay depensa batok sa mga kasakitan, sa pagmahay, o kanunay ikaw nagahimo o gitawag natong poor decision making. Kada maghimo kang desisyon sa imong kinabuhi, dili ka makahimo og maayo nga desisyon. Why? Because you have not conquered yourself. And that is the first danger nga giingon sa pulong sa Ginoo. 1 Corinthians 9:27. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Ikaduhang kakuyaw, kung wala kay pagbuntog sa imong kaugalingon, you might be disqualified after the preaching of the gospel. Mahimo kang dili takos, dili kadawaton kay disqualify man ka, human ka nagwali sa pulong sa Ginoo. Of course, Paul was an apostle who was preaching the gospel, and that is why he was referring to himself. Now, unsa man ang word nga disqualified, kung mingon ka nga you are disqualified in the Greek word, it means you are rejected or you fail a test. Nagpasabot nga ikaw gisalikway o mahimong isalikway o napakyas ka sa paglatat sa usa ka pagsulay. That is what disqualified is. Gigamit kini ni Apostol Pablo ingon nga pasambigay aron nga iyang ipakita ang kakuyaw sa usa ka Kristohanon nga mapakyas sa pagdisiplina sa iyang unod, sa iyang lawas. Usa kini kapasidaan nga bisan pa man siya di apostoles, ha? Bisan pa si Apostol Pablo sa kabanggiitang apostoles, nakapakita siya nato nga mahimo pa siyang ma-disqualify. Now, who is Apostle Paul compared to us, by the way? Kinsa man si Apostol Pablo kung itandi nato atong kaugalingon nato. So, ingon pa si Apostol Pablo, he was emphasizing about the conquering of himself because there is a possibility that even though bisan pa man daghang kag simbahang natukod, bisan pa daghang tao na luwas pinaagi sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo, apan may posibilidad gihapon nga siya ma-disqualify. You see? Mo ni kuyaw.
No? Now, of course, kung magisgot siguro taong mga tao, ayaw na lang kay makadaot sa ilang dungog, no? Of course, there were people who was like Paul, used by God, mga evangelists, mga banggiitang, mga magwawali sa pulong sa Ginoo, that karon wala na nangalagad sa Ginoo. They turned themselves away from God and they are now enjoying worldliness in their lives. Mo ang ginapasabot ni Paul, that when a person has no self-control, may mo yung kang ma-disqualify. Ibutang nato sa membership or the Christian community. Bisan ikaw, Kristohanon, nga dasig kay kamusimba, nagabayad ka sa imong ikanapulo, nagahatag ka sa imong offering, you are a worshiper, you are being used by God in the world, in your ministry. Pero, kung di nimo mabuntog imong kaugalingon, if you cannot conquer yourself, mo nang giingon ni Paul, you can also be disqualified. So, kayo no? Oh, that is the second danger. And the third danger, in Galatians 5:19, 20 and 21, ingon siya, now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, inveighing, drunkenness, carousing, and things like this, which I forewarn you, forewarn, meaning, ginapasidadaan kita, just I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Wow. So, ikatulong danger, when you cannot conquer yourself, you cannot inherit the kingdom of God. Kabalungan ng gisgutan sa Galatians, maugid ng mga butanga nga angay natong buntugon dere sa atong unod nun nga lawas. No? Kung imo ng sabton tanan, I don't know if you have understand all those, pero makita nimo nga kaning tanan nga gisgutan sa Galatians 5:19-21, gisulti ni Paul aron ta mapasidan-an nga kinahanglan gyud nato ng daugon. Why? Kay kini mo'y makababag nato sa pagsulod sa gingarian sa Ginoo. Sa pagpanunod. Now, unsa man ang word cannot inherit. When you say dili makapanunod, usa kini ka grabe nga pagpasidyaan ni Apostol Pablo nga nagpasabot nga kun bisan kinsa nga nagkinabuhi nga diin makita nato sa iyang mga buhat, ang tanang buhat sa makasasala, sa iyang lifestyle, sa iyang mga pangandoy, nagapakita lamang siya nga siya espirituhanong patay, o tungod ni ana, wala gid siya'y lugar, wala gid siya'y dapit sa usa ka walay katapusan nga presensya sa Ginoo pagdumala dito sa gingharian sa Dios. So, mao na siya ang final nga diin dangatan sa tao nga diin walay pagbuntog sa iyang kaugalingon. Now, di man ko makapanghambog sa kong kaugalingon. I am just fighting until now sa akong unod. So, every one of us must conquer ourselves every day. Di ba? Gamay na yung sipyat na igsoon. Now, si Judas Iscariot, kung imong tanawon si Judas Iscariot, he was a disciple of Christ. He was one of the apostles. Treasurer nila sa ilang grupo, sa 12 ka-apostoles. He was the one taking hold of the finances of course, the Jesus Christ movement. Pero, tungod kay wa niya na-conquer iyang kaugalingon, nahulog yun siya. Diba? He sold out Jesus because of that earthly or human desire nga makakwarta siya,
nga hangtod sa iyang pagpangandoy nga makakwarta siya, gibaligya niya si Jesus. Na dunay tao sa ka-disciple ni Paul nga iyang giuban-uban sa iyang journey by the name of Demas, nga kung imong tan-awon sa mga sulat ni Apostol Pablo, naghisgot siya nga si Demas mibiya niya tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan. Sana, mao na siya nga mga tao nga diin wala nakadaog or nakabuntog sa ilang kaugalingon. As I have said, the first victory nga kinahanglan ka makasugod sa pagbuntog sa imong kaaway, mao gyud ang imong kaugalingon. You need to conquer yourself first before you can conquer the devil. Now, biblical ways in conquering yourself. Natalaw na ito mga biblikan ng mga pamaagi, unsaon na ito pagbuntog sa atong kaugalingon. Romans 12 verse 2 said, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." Mao gyud na importante diha, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Kung gusto ka nga imong mabuntog, imong kaugalingon, first, renew your mind. Bag-uha imong panghunahuna. What is renew? Renew in the Greek word, nagpasabot kini sa hingpit nga pagbag-o or pagpabalik. Nga himuon nimo nga ang imong hunahuna sa dihang na wala pa ka kang Kristo, kinahanglang mabag-o karon nga naa na ka sa Ginoo. Oh. Mao na siya ang word nga renew. Nagpasabot kini sa nagapadayon og espirituhanon nga pag-usab diri sa atong kinasuluran. Dili ingon nga kanabang pagpakita nato nga nabag-o ta sa atong gawasnon nga pamatasan. Well, kinahanglan magyuna nato, no? People can pretend themselves, of course, to have changed totally outwardly. Pero ang liso, ang nasa sulod, no? Ang atong kinasuluran. When you say, renew your mind, it emphasizes about the inward spiritual transformation of a believer in Christ. Di yung kakadaog. Bisan unsang gubat kung ikaw mismo sa imong kaugalingon wala nakadaog bisan bagani sa imong panghunahuna. Di ba? So mo na ingon ni Paul, we need to renew. Renew your mind. Kinahanglan natong buntugon ang atong kaugalingong panghunahuna aron nga diin makagunit ta sa Yahweh sa pagbuntog sa bisan unsa nga hagit ni nga kalibutan. We can never face and conquer challenges in our lives if we have not conquered our own mind, my igsoon. Kinahanglang daugon sa nato ang pagkigubat diri sa kinasuluran. O katong kadaugan nga atong ginapangita ni ini nga kalibutan musunod ra. Mahitabo ra. But first, you need to conquer yourself first. Hallelujah. Now, next, nga pamaagi, biblical way in conquering yourself. James chapter 4, verse 7, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Pagpasakop kamong masinugtanon sa Dios, sukli ang yawa, og siya, mukaratil sa pagdalagan kanimo. First, second way of conquering yourself, submit yourself to God. Ipasakop ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. If you will try to see the sequence of the words or the statement in the verse, the resisting of the devil will follow. Okay? Ang pagsukol sa yawa, ang paghingilit sa yawa, musunod, human ikaw, nasaman, human ikaw nakasubmit. Alright? Ngadto sa Dios. And then you will resist the devil and he will flee from you. Meaning, conquer yourself first
before you can conquer the devil. Conquer yourself first before you can command the devil to go in the name of Jesus. Alright. Atong baliko paghisgot niya ang katong mga anak ni Skeva, no? When you say submit, it means, of course, to willingly yield to God's authority. Ano bang sa kinabubuton andam ikaw nga pag-surrender, pagtugyan, pagsandig sa kagahom sa Ginoo o imong itugyan niyang imong kaugalingong pagbulutan. Because submission is submitting to the will of God who has the highest authority. Pag iyon gani nga wives, submit to your own husband. Mo nang pasabot. Nganong mo submit man ka sa imong bana? Because you are second in rank. Your husband is your head. So, mao nga ikaw, mupasakop, imong i-yield, imong itugyan, i-surrender nimo, imong kaugalingong pagbulutan sa imong bana. Mao nang ginapasabot sa word nga submit. Usa kini ka military term, ang usa ka commander-in-chief mo command sa iyang mga private armies sa pag-arrange, paghanay sa ilang kaugalingon. Mura pag ingulana, no? Di ba na ay mga command sa military, sa mga kanang wala naman gud mo'y mga PMT sa panatawag ana sa high school. Sa una naman gud pa preparatory military training, training. Pagka-college na napoy, ROTC, Reserve Officer, sana siya? Hindi na ko kayo remember. All right. And, of course, magpass in review na gani, inigsulti sa nagakumand sa usa ka private nga mga army kunuhay sa nga mga estudyante, they will arrange themselves, no? And they will follow the command because they submit sa commander nila nga nagacommand. Now, diya sa Ginoo, of course, gigamit kini tungod kay gusto sa Ginoo nga atong hianay ang atong pagkinabuhi ilalom sa iyang kasuguan aron kita makahimo sa pagpakig-away, pagpakigbatok sa mga pagtintal o batok kang Satanas. So, the conquering of ourselves will start first. Diyan nato makita nga kinahanglan sa nato i-conquer atong kaugalingon by submitting first to God. Nga naman, when you submit yourself to God, the Lord will give you that delegated authority. Nakainom mo sa 70 disciples nga gi-sent out ni Jesus 2 by 2. Nga ingon siya, nakita niya nga si Satanas nahug gikan sa langit. Pagbalik nila, nagmadaugon sila. Why? Because they have submitted to Jesus. Then God gave them authority to trample down over the power of their enemy. That before they conquered Satan in preaching the gospel, they first surrendered themselves. They have, of course, submitted to God's authority first. Go na. Nga kung kita, kistuhanon ta, unya gusto ka mo hingilin kang Satanas, ayaw na lang. Kay ngano, basing mo balitok si Satanas nimo. So, I don't know for those who have not familiarized, if you will read the book of Acts, makita yun mo diyan, usa ka katawanan ba nga, panghitabo, no? Makatawa ka sa panghitabo, kay ngano, katong 7 ka anak sa pari, nga si Skeva, nakakita man gud kang Pablo nga, porting rebuke ni Pablo sa mga demon possessed. Unya nang hawa ang yawa. Ni hawa na deliver ang mga tao nga iyang giampuan pag-ingon ni Paul, in the name of Jesus, get out from him. Hawa ang yawa og naulian katong iyang giampuan. Karon makakita sa 7 ka anak sa pari. Ingan anda ta di ay.
Nga ada di ay. So, nga to, nangita sila nagiyawaan. Na, por sila pangita, searching. Na sila scout master. Pangita mo og ka ng giyawaan kaya itong hinginlan. O, di, nakakita gyud. Nakakita sila, grabe ka demon possessed na gyud. Damot, pila nakayawa na puyo atong tawhana. Tabangan nila o rebuke. Diyo sa nila pag-rebuke. Kabalo ba mo? How did they rebuke the demon-possessed person? Ingon siya, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga giwali ni Apostol Pablo. Akong mamong gihinginlan, ikaw nga muhawa. Gukdon pabitaw sila sa demon-possessed. Gidescribe ko sa pulong sa Ginoo sa Book of Acts, nagkahubok-hubok ang pito ka anak ni Sheba. Nangabunog sila. Kay lagi gigukod man ni atra ka magbalik katong demon possessed. Why? They had no authority to conquer their enemy because they themselves has not conquered themselves first. Mo na si picture out nato, make sure. Mao nga mo bang mga Kristohanon mahadlok? Mahadlok nga manghingilin. Why? Because they know themselves. Wala sila authority because they have not conquered themselves first. So, mo na siya. So, we need first to submit to Christ before we can resist the devil. Ikatulo, nga paagi. 2 Timothy chapter 2, verse 22, he said, now flee from youthful lusts and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. Ikatulo is flee from temptation. Palayo sa mga pagtintal. What is the word flee there used in the Word of God? Sa Greek word, usa kini kasugo nga ingon si Apostol Pablo nga dagan. Or ingon siya sibat sa hinanali. Mao ni ipasabot anang word diha nga flee. Ana bang budagan kag kalit, no? It means, tanaw na ito ang kaulugan. Ingon siya, nagkaulugan kini nga ikaw mudagan tungod sa kakuyaw. Kanabitaw na mulinog o kusog, asa man tamo ato? Nagan man no? Dagan ta gawas. Or, nagpasabot ka ng word nga, ingon siya nga flee diya, nagpasabot nga, mudagan ka kay naay, mupaak nimo, murag sabitin, mudagan. Or, mudagan ikaw, kanang word nga flee, mudagan ikaw tungod kay usa ka gambalay na sunog. If there is a fire in a building, of course, if you are inside, sa ibuhaton nimo, mupalayo ka. Mao na siya ang ginapasabot ni Paul nga, kung naay pagtintal, ayaw dagan padool, apan mudagan ikaw palayo. Everybody say mudagan. Palayo. Why? Because when you enjoy yourself in that temptation, you will never conquer yourself. You are being conquered by yourself. So, muna siya. Ikaupat. Now, finally, si Paul, nag-ingon siya, 1 Corinthians 9:25 to 27. Ingon siya, everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable rest, but we an imperishable. Verse 27, but I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Galatians 5:23 said, gentleness, self-control, against such things there is no law. Ako nang gigamit because of the word self-control there. Ikaupat, of course, on how we can conquer ourselves, exercise self-control. Kinahanglan, i-aplikar nato ng pagpugong sa kaugalingon. The word exercise means to practice strictly. Kana bang atong buhaton, na kana bang inistrikto gyud, physical, mental, and spiritual discipline. Sa tawhanon, sa pangunahuna, sa atong espiritu, i-aplikar nato kani nga disiplina. Kung sa mga disiplina, self-control.
Self-control means to hold oneself in, murabag, imong pugngan, imong kaugalingon, pagbuhat sa grabe nga pagpugong, o pagdisiplina sa tibuok nga bahin sa imong kinabuhi. That is the total exercising of self-control. If we can do this, I know that we will be able to conquer ourselves. You know, si Joseph, again, we will use Joseph here. Iyang gibuntog, iyang kaugalingon. He conquered himself. That's why God promoted him. Moni ay hatagan siya kauswagan, kaluampusan sa Ginoo because Joseph was able to conquer himself. Sa dang gibuhatan siya dautan siya maigsuon, he was able to conquer bitterness and anger in himself. Gidaog niya ang kanang pagkamaligot-guton o pagkasuko sa iyang mga igsuon nga diin nagbaligya niya. When he was already inside the kingdom of Pharaoh, when he was in the house of Potiphar, he was able to conquer himself from the temptation of the wife of Potiphar. He said to the wife of Potiphar, "This is sin before God." You see? In his life, of course, all these things, natong gisgutan, I think, he was able to acquire. He renewed his mind. He submitted himself to God. He flee from temptation. And also, he exercised self-control. If Joseph was able to conquer himself, we are just the same, serving the same God. And we are all human beings like Joseph who was able to conquer himself. Muna kitang tanan, uban sa grasya sa Ginoo makahimo gyud sa pagdaog sa atong kaugalingon. As I have said, it's very impossible to conquer other enemies. Imposible kaayo nga mabuntog natong uban natong mga kaaway kung unang-una dili nimo makonquer sa ang imong kaugalingon. Usa ka karaan nga philosopher, ginganlan si Plato. Doon siya nag-ingon, the first and best victory is to conquer self. To be conquered by self is of all things shameful and vile. Ako binisayon to. Ang una og pinakamaayong kadaugan, mao nga maikaw makabuntog sa imong kaugalingon. Pero kung ikaw mabuntog sa imong kaugalingon, diha sa tanang butang, usa kini ka makauulaw og pait nga kahimtang. Tinuod na, nagiingon ni philosopher Plato. Both philosophers, tanang mga philosophers, o mga karaang mga tao sa Dios, ila gyud nang gilabanan nga dili gyud ka mahimong epektibo nga Kristohanon, makasabot og makadaog sa uban. Kung ikaw mahimong ulipon sa imong kaugalingon, kinahanglan ikaw mismo maoy mo disiplina sa imong kaugalingon. True strength, ang tinuod nga kalig-on ug walay katapusang kagahom, nagasukad sa pagdisiplina sa atong kaugalingon ug dili sa gawasnon nga gahom. We have Jesus inside us who controlled our spirit. And I believe that because of the presence of that powerful name, Jesus, in our lives, we will be able to first conquer ourselves. Kumusta man kaigsoon? Kumusta ka sa iyong pagkakristohanon? If ever you have seen yourself in the Word of God today, napay mga butang nga diin imong nakita karong buntag, wa pag yun mo nabuntog, siguro, imuingon ka karong buntag, nadaog na nako kung kagalingon. Di naman ko palahubog. Di naman ko hinabako. Di naman ko kawatan. Di naman ko bakakon. Very good. Pero,
kumusta man ang imong pamatasan? Basi nagpabili pa na masukano nimo. Kanang imong garbo sa imong kinabuhi. Kanang imong pagkamaligot-guton. Kanang imong pagpangandoy sa mga kalibutanon nga butang nga diin. Usahay matintal pa ka. Labi na makadungog ka sa TV nga naay taas kayo, dako kayong premyo sa loto. Bisag Kristohanon ka, maglinya-linya ka gihapon dito. No? Yung usahay, makitaan na ba ka sa mga driver na itong maigsoon, piling ka. Yung musumbong sa kuha. Pastor, nakita na ako si Kuan dito ba? Namatad. Mo na, nga makaingon yutang, pag yun nakadahog sa ilang kaugalingon. You know, we can never deny kung kita nga Kristohano nagpabilin gyapon ta ng mga butanga, that means you have not conquered yet yourself in that area of your life. Praise the Lord that you have conquered drinking wine or panabako, whatever vices you have left behind. But how about inside your life? Kumusta man ka sa imong personal nga kinabuhi? There are still things that we need to conquer. You know, nga nung naabot ni sa akong mind kaning awali, there was one morning, I've been praying to God. Ako maambok ko mayon, manggug ko sa Ginoo human sa akong prayer nga, Lord, speak to me today. It's your time, Lord. Speak to me. Ana ba? Maminaw. Mao na nga sa prayer time nato, nagitay time maminaw sa Ginoo. Dili lang kita mo yung sigtabi. We need to hear God. Because without hearing God, our prayers will be dry. Our prayers will not be exciting. No? So, what the Lord said to me is, conquer yourself. Hunang-huna tayo ko. Wala medyo ko'y bisyo, Lord. Wala gani ko manguyam. Lord, iyon ko nga kanabang, sa akong una-una ba, I have already conquered myself. I surrendered everything to God. I'm serving the living God. Pero mo na minsaya si Ginoo and God just try to remind me. There are still things. Napag yung mga butang na bilin that we need to conquer from ourselves. We cannot deny that because our life is so obvious in the sight of God. Ngita ka sa Ginoo karong butaga. Kumusta man ka? Napaway mga butang nga kinahanglan nimong buntugon. Surrender na sa Ginoo karong buntag igsoon. Shall we all rise? Come on. Hallelujah. Praise the Lord. You know, you need to speak to your God. Ingna si Jesus karong buntag, Lord, help me. By your power and by your grace, Lord, that I can still conquer yourself. Ingon, usa sa mga kauban namo sa Bible school, sahi mo angkon gyud siya nga ingon siya, ko maldita gyud ko. Ug hangtod karon mo tumaw pag gyud akong pagkamaldita. You see? So that is the way we need to accept. Nga kitang tanan, tunay mga butang tong kinabuhi mo usahay nga mura naghunahuna patangawa ka kita ang Dios, but the eyes of the Lord is always to and fro. Kita taniya tanan, even in our inner selves. We cannot hide anything to God. So this morning, God's talking to you right now. Nagasulti ang Ginoo nimo. Conquer yourself. Conquer yourself. Hallelujah. Oh, Jesus. Blessed be your name. Glory to God. If ever you want to surrender something to God right now, just try to close your eyes and then raise your hand to God. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Father, your word today is so clear. Lord, amo ang kunon, Lord, nga napay mga butang nga wa namo na conquer. Napay mga buhat nga wa namo na conquer sa among kinabuhi. Napay batasan nga wa namo na buntog, Lord. Napay mga sinultihan nga wa namo na conquer, Lord. Kayo sahay mamalikas pa imong mga katawhan. Usahay, Lord, mamakak pa, Lord.
But Lord, today, we don't want to be disqualified like what Apostle said. But we want to inherit the kingdom of God, Lord. So today, Father, forgive us. Help us, Lord. Give everyone the grace to conquer themselves so that we can conquer our greatest enemy in this world, who is Satan. Father, thank you for speaking forth your word today with power and with anointing, oh God. I know there are people today whom you are speaking, Lord. And thank you, God, that the spirit of renewing of mind will just come. At doon ay pagbago sa pangunahuna tarong buntaga, that they will decide a complete change in their lives, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let everyone submit themselves to you today and surrender themselves totally to your authority, Lord. Thank you, God. Salamat sa iyong pulong karong buntaga, Lord. May these words, oh God, can completely change us to be worthy and to be qualified for the kingdom of God. We bless your name. Give you back all the glory and honor today. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus.